as missiles are launched over Tel Aviv. And if you've missed it, here are some of those missiles. We know there's been a lot of action in and out of Tel Aviv in recent days in the skies. The Iran-Israel war has officially entered the fifth day. Missiles are flying across the skies with no intention of de-escalation. Yes, I think the F-35s in order to knock rockets out of the sky as we can. Yeah, the Air Force has been destroyed on the ground. This is the three-tier air defense system I was talking about. It's Iron Dome, it's David Sling. The Iron Dome. And that laser system has got a lot of people intrigued. But a lot of times when the rockets hit, it's going to be a big time. President Trump's got some big decisions. We had the peace talks. We gave it a chance, clenched our teeth. We did everything we could. Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. Na-imagine mo na ba kung paano kung biglang umatake ang kalaban habang akala mo secure ka na? Ganito ang nangyari sa Israel kamakailan. Akala ng marami, panatag na sila dahil sa dami ng high-tech na defense system na meron sila. Pero nitong mga nakaraang araw, parang nabura lahat ng tiwala na yon. Sa loob lang ng 72 oras, halos 300 na missiles at drones mula sa Iran ang sunod-sunod na lumipad papunta sa Israel. May mga bahay na winasak, may mga sibilyang nadamay, at ang masaklap, kahit isa sa pinaka-advanced na depensa sa mundo, hindi kinaya ang lahat ng yon. At dito napaisip ang lahat. Akala ba natin solid na ang depensa ng Israel? Bakit parang hindi gumana ang Iron Dome nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Iron Dome, kung hindi mo pa alam, ito yung pinakaunang panangga ng Israel sa mga rockets na madalas galing sa Gaza. Magaling ito sa mga short-range na banta, yung tipong mabilis pero hindi gaanong malakas. Pero ang dumating nitong linggo, grabe, hindi na ito basta rockets. May mga heavy warheads, merong mabilis pa sa tunog at sabay-sabay silang lumipad papunta sa Israel. Kaya kahit gaano kagaling ang Iron Dome, parang nabigla rin. Gumana pa rin naman siya sa ibang parte, pero hindi niya kayang sabayan ang dami ng sabay-sabay na atake. Bukod sa Iron Dome, meron pa silang mga panibagong defense systems. Nandiyan ang David Sling na kayang tumapat sa mga cruise missiles. Tapos meron ding Arrow 2 at Arrow 3 na pangharang ng mga ballistic missiles sa sobrang taas, halos nasa space na. Lakas, di ba? Pero kahit gaano ka high-tech, kahit ilang bilyon pa ang halaga ng mga yan, nagkasablay pa rin. Bakit? Kasi ang ginawa ng Iran, sabay-sabay silang nagpaputok ng missiles galing sa iba't ibang direksyon. May mula Lebanon, may mula Syria, at meron pa sa Yemen. Paano mo pipigilan yan kung parang ambush na hindi mo alam kung sino ang uunahin? Tapos hindi pa basta-basta ang mga missiles ngayon. Yung mga bagong gamit ng Iran, hindi na tulad ng dati. May mga satellite-guided na, may mga stabilizer, at talagang ginawa para makalusot sa mga panangga. May isa pang tawag nila Fata, isang hypersonic missile na kayang umiwas habang nasa ere, parang missile na may isip. Kaya sa dami ng sabay-sabay na dumating, kahit gaano ka-advance ang defense system, may makakalusot at may tatama talaga. Tulad ng isang taong sobrang pagod sa trabaho. Kahit gaano siya kahusay, kapag sabay-sabay ang problema, deadline, gutom at personal issues, mapapagod at mapapabayaan pa rin ang isa. Kaya ngayon, maraming nagtataka, sapat pa ba ang teknolohiya para sa ganitong klaseng banta? O baka kailangan ng baguhin ang approach ng mga bansa pagdating sa depensa? Ang mga missile ngayon hindi na simpleng pampasabog lang. Sa kaso ng Iran, meron na silang tinatawag na precision-turned MRBMs gaya ng GAD at IMAD na kayang lumipad ng mahigit 1,800 kilometro. Ibig sabihin, kahit nasa malayo silang lugar, abot na abot pa rin nila ang mga lungsod sa Israel. Pero ang pinakamatindi, may isa pa silang weapon na tinatawag na Khaybar Shekan 4 o mas kilala sa bansag na Nuclear Mule. At bakit nga ba mule? Kasi kaya nitong magbitbit ng warhead na mas mabigat pa sa isang maliit na truck. Parang kargador na may dalang dilubyo. At eto pa, karamihan sa mga missiles na ito ay solid fuel na. Hindi na kailangan ng matagal na paghahanda o fueling bago ilunsad. Isipin mo, ilang minuto lang mula sa pag-detect hanggang sa posibleng impact.
Hindi ito basta-basta kaya saluhin kahit gaano kabilis ang radar o defense system. At dahil dito, tumama talaga ang ilan sa mga missiles. Tinamaan ang Tel Aviv, Haifa at pati mga lugar malapit sa US Embassy. Akalain mong pati mga residential area na damay. Ang Iron Dome, kahit sinasabing may 90% success rate, medyo nakakatakot yung natitirang 10%. Kasi kung may 300 missiles na dumating, 30 sa mga yon ay posibleng makalusot. At kung isa lang sa mga yon ay tumama sa kabahayan o ospital, hindi na biro ang pinsala. Isa sa mga matalinong estratehiya ng Iran ngayon ay ang sabay-sabay na pagpapadala ng decoys, drones at totoong missiles. Para itong trick question sa exam, sabay-sabay ang tanong tapos may panggulo pa kaya nalilito ang sistema. Ayon mismo sa pahayag ng Iranian Revolutionary Guard, ginugulo nila ang radar system ng Israel para sabay-sabay nitong itrack ang mga peke at totoong target hanggang sa mag-error na sa dami ng iniisip. Kahit pa may panlaban na gaya ng Arrow 3 na kaya raw pumalo ng missile habang nasa outer space pa, hindi pa rin ito sagot sa lahat. Una, sobrang mahal nito. Pangalawa, kakaunti lang ang meron ng Israel. Kumbaga sa game, rare item siya at hindi pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Ang mas nakakalungkot, may ilang ballistic missiles na ngaraw nitong nakaraang buwan ang tuluyang nakalusot sa lahat ng interceptor at diretsong tumama sa paligid ng mga base ng Israel Defense Forces. Walang kalmot, walang na-detect, diretso bagsak. Pero hindi nag-iisa ang Israel. Sa likod ng depensa nila, nariyan ang tulong mula sa Amerika. Isa sa mga ipinadala ay ang THAAD system na kaya raw bumira ng missiles habang nasa napakataas na altitude. Ang radar nito, grabe, kayang tumingin hanggang 1,800 kilometro. Para na rin siyang security guard na may X-ray vision. Pero eto ang problema. Taon-taon, kaunti lang ang kayang gawin ng Amerika na THAAD missiles. Ibig sabihin, kung dadami ang atake, baka hindi rin kayanin ng supply. Ngayon, habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, naglalayag na rin ang barkong pandigma ng US na USS Carl Vinson sa Arabian Sea. Bitbit nito ang mahigit 60 eroplano, kasama na ang F-35 stealth fighter jets. Pero sapat ba ito kung titindi pa lalo ang gulo? Habang lumalala pa rin ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, hindi lang ito basta palitan ng missiles. Kasi habang literal na nagkakabagsakan ng mga armas sa ere, may mga kilos na palang nangyayari sa likod ng mga eksena. Tulad na lang ng mga US Navy destroyers na nakapwesto sa Eastern Mediterranean. Oo, totoo. Kahit hindi diretsong nakikipaggiyera, tumutulong pa rin ang Amerika sa pamamagitan ng mga barkong pandigma nila. Ilang missiles mula Iran ang nasabat ng mga ito habang nasa ere pa lang. Pero teka, hindi lang Amerika ang tahimik na umaalalay. Ang Jordan, na halos hindi nababanggit sa mga headlines, gumaganap pala ng malaking papel bilang indirect buffer ng Israel. Sa tuwing may mga drones o missiles na lumilipad sa airspace nila, agad nila itong pinapabagsak. Sa madaling salita, hindi man lantaran pero tumutulong din sila sa depensa ng Israel. Ngayon, kahit ganyan ang sitwasyon, hindi pa rin kontento ang Israel. Gusto pa nila ng mas malakas na pambomba, lalo na yung mga kayang tumagos sa ilalim ng lupa. Ang hinahanap nila? Ang GBU-57, ito yung tinatawag na Bunker Buster Bomb. Sobrang bigat nito, nasa 30,000 pounds. Kaya raw nitong sirain ang mga pasilidad ng Iran na nakatago sa ilalim ng bundok o lupa. Ang problema? Tanging ang Amerika lang ang meron nito. At hanggat wala pang go signal ang US, hindi pa rin ito magagamit ng Israel. Noong unang 2 araw ng opensiba ng Iran, sobra-sobra agad ang inilunsad nilang missiles, lagpas 200 agad. Pero nitong mga sumunod na araw, humina na ang bilis ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dahil to sa mga airstrike ng Israel na sumira sa mga launch pads, fuel depot at mga opisina ng ilang key commanders ng Iran. Ang plano raw talaga ng Iran ay magpakawala ng halos 1,000 missiles bilang ganti. Bukod pa dyan, binomba rin ng Israel ang ilang lugar sa Iran tulad ng Tabriz, Natanz at Thran. Target nila doon ay mga energy facilities, mga imbakan ng missiles at command centers. Matitinding precision raid ito, kumbaga saktong-sakto ang tama.
Dahil dito, nagulo ang galaw ng elite forces ng Iran. Parang nagkakawatak-watak at di na-coordinated ang kilos nila ngayon. At sabi ng ilang analyst, bukas na raw ang kalangitan nila. Ibig sabihin, kulang sa depensa at madaling mapasok. Pero ito ang catch. Hindi pa ginagamit ng Iran ang ilan sa mga pinakamabigat nilang cruise missiles. Parang nakaabang pa sila ng tamang timing. At ang Israel, may mga nuclear bunkers pa ng Iran na hindi pa nila binabagsak. Samantala ang Amerika, tahimik pa rin. Wala pang malinaw kung ibibigay ba nila ang bunker buster bombs na hinihingi ng Israel. Kaya ang tanong ngayon, papayag ba ang Amerika sa finishing blow ng Israel o pipigilan nila ito para hindi na lumaki pa ang gulo? Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya o gaano kalakas ang isang bansa, may limitasyon pa rin. Sa bawat missile na lumilipad, may buhay na nasa panganib. Nakakatakot isipin na ang giyera ngayon ay hindi na lang barilan, kundi tagisan na ng mga superpower at high-tech na armas. Pero kung ang tension ay lumala pa, sino ba talaga ang makikinabang? Tayo ba o silang nasa itaas? Kung ikaw may ganitong klaseng kapangyarihan, pipiliin mo bang gumanti agad o susubukan mo munang ayusin sa ibang paraan? I-comment nyo sa baba ang sagot nyo at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang bell para updated kayo sa mga susunod na kwento.